Masarap kainin habang mainit pa, at mas masustansya kahit bahaw. Sa lawak ng palayan sa Pilipinas, hindi may tatatwang kanin ng pangunahing pagkain dito. Mapaagahan man, tanghalian, hapunan at maging sa merienda, hindi ito mawawala sa pagkainan ng mga Pilipino. Lingid sa ating kaalaman, malaki ang suliraning kinakaharap ng bansa sa supply ng bigas. Halina't tuklasin ang sanhi at bunga ng krisis sa bigas. Dito sa Barangay Pasong Toko, Carmona, Cavite, binisita namin ang kanilang malawak na pamimigay ng palay at nakilala namin si Mang Dodeng na kaisa-isang magsasaka dito. Merong panahong yung merong hinahayop yung palay namin, yung kung tawagin namin dito, yung tongro. Yung bang namumula ang puno ng palay. Oh, tongro kung tawagin dito. Peste ang isa sa matinding nakapipinsala sa paninirang palay. Ito ay maihahalong tulad sa sakit na kanser na umuubos sa kabuhayan ng mga magsasaka. Problema sa aming mga magsasaka na wala kaming inaani na kahit na isang butil na palay, hindi kami nakakakuha. Kanya ang ginagawa namin, pagka ganoon, inaararo na ang huli namin. Tatam na namin na panahon. Ay, mga butil po mabintog. Bibintog yan. Yan, yung bibintog yan. Bibintog tapos pupula. Kanya pag binigas, maganda. Ano po bang klaseng ano to? Yan kung tawagin namin dito, matatag. Ito lamang nakaraang taon, itinuring na isa pang dahilan sa krisis ng bigas ang sunod-sunod na malalakas na bagyo na tulad na lamang ni Ondoy, Pegong at Salpi. Ang kabuoang halaga ng nasirang paramin dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyo sa bansa ay umabot sa mahigit na 8 bilyong piso. Humigit kumulang 94,000 tonelada ang bilang ng nasirang palayan sa bansa na nagkakahalaga ng 1.3 bilyong piso. Sa pinakaunang ulat ng National Disaster Coordinating Council, kulang-kulang 11 milyong halaga ng palay ang nawala dahil sa El Nino dito sa Laguna. Upang mas mabigyan linaw ang mga tanong sa kakulangan ng bigas, minabuti namin puntahan ng isang pabigasan dito sa Barangay Marinig, Cavite, Laguna. Dati puno talaga yan. Punta niyo ako, kapayat pa yan yun. Nag-i-stack ako dito halos mga 1,500 bags. Ito lang. Ay, pumasok kayo sa akin, may last 7 to 800 lang. Kalahati lang, wala. Kasi nga, ang laki ng palayan. Rekto na rin. Mismo yung bukid ko eh. Expected ko mag... Oo. Saan po? Dito lang po malapit? Malapit lang. Expected ko na naani ako ng ano. Naani ako siguro mga more than 300. Alay. May isinunod naman talaga yung national problem naman yung talaga yung pa. Kasi yung administration, hindi nag-focus sila para sa napabayaan nila yung focus. Kasi ngayon, hindi nila pinipigilan ng kakasama. Ang priority nila, importation. Pasakahan natin, saka yung mga programs. Dahil mga bagong technique na kulang ng support talaga. So, kulang ng support.
Eh yun na nga eh, kulang ang ating lupang saka, sabi nila. Di gawa nila, may mga technique na magpapalya. Oo, dalawang beses maaano sa taon. Gawin nila tatlo para makaano. Ayon kay Mang Jody, ang irigasyon o patubig na dapat ay sa palayan ng Kabuyao lamang ay napupunta sa mga karatig na lugar gaya ng Binyan, Santa Rosa at Calamba, sapagkat mas mababa ang lupa dito. Kaya naman, hindi rin masyadong napapakinabangan sa bayan nila. Pero kung dito lang, wala na ditong magiging bukid kasi mauubos na ng subdivision. Ah, okay. Ito po bang mga palayan na to may balak pa po silang gawing subdivision? Maari, kasi ito, yan, kabilang yan, halos binili yan ng Amerikano na dati noon daw. Sinaka lang ng Abu Sayyaf. Yun ang isa sa mga drives namin sa gobyerno. Alam na nila kulang ang supply. Ang ating rice field, tapos pa rin ang production. Tapos yung mga rice fields pa rin, kinukonvert nila sa mga subdivision, mga big industries na ano. Yung rice fields ang isang binibigyan ng conversion. Samantalang may patas na hindi ko pwede ibigyan ng conversion. Yung gagawin sa industrial, yung samantalang hindi nakatoka lang sa lupang sakahan, ang pang-agriculture lang talaga. Ang daming loopholes na gagawin ng mga developer para kapagsaba na yung mga sila para yan may ma-develop.